Pero ako sa totoo lang, mas gusto ko na yung mga tao na ganito magsalita katulad sa atin. Kasi nakikita mo na agad yung shy na totoo siya eh. Mas nangangamba pa nga ako pag mabait masyado magsalita. Magandang umaga po. Ako po si Sketchy masyado. Sketchy masyado. hindi kita kilala. Alam mo yun, hindi ko makita yung totoong kulay mo. Kaya minsan gusto ko na yun, naririnig ko agad magmura, mga ganyan. Or mga salita nila tungkol agad sa mga babae, mga ganyan, mga chicks, ganyan. At least ito na to siya. Pag mabango masyado, nakakapagtaka eh. Pwedeng mali yung ugali niya, pwedeng gano'n. Let's say, kunyari, kupal talaga yung vibes niya. Pero at least, alam ko na. Hindi na ako manghuhula kung ano talaga siya. Diba? Gets ko na agad siya. Yung parang bandang huli ko is magugulat ka na ganun pala talaga siya. Yung parang pero bandang huli nagwawala pala. Parang, Kadalasan nga gano'n eh. No? Napanood mo na ba yung Yuna series? Okay, basta sa Yuna series. Yung sa mga stalker. Basta yung isang pulis doon, sinabi niya doon si Yu kay Yu. Ano pangalan nun? Si Yu? Joe. Kay Joe na mga katulad mo yan talaga yung mga gumagawa ng mga krimen eh. Ang point yung ganyan na parang pa-nice guy. Nice guy itsura, ganun. Oo. Yan talaga yung mga gumagawa Mas malalang krimen. Malalang mga krimen eh. Yung mas malinis tignan. Oo, based sa experience doon ni police. Sa ano niya. Sa si Ives, walang krimen to. Totoo yan. Madumi. Sakto parang napansin ko yung mga ganong klaseng tao, prim and proper. Grabe sila na nasa isip lang sila. Hindi nila sinasabi agad yung gusto nilang sabihin. Hindi katulad natin, parang, tamo si Doc, di nga masyado nag-iisip eh. Sabihin na lang niya talaga eh. Gets mo? Alam mo yung sasabihin mo, hindi ka nagpapanggap. Na, yun, nagmukha ka nice guy. Tapos nasa isip mo naman lahat. Di mo masabi. Kasi little bitch ass. Wait, commercial break natin to, Rick. Last round. Yo, and we're back. Round 4 na ang Two Joints Life and Style Podcast. Kasama pa rin natin si Angry Doc. Kamusta? Pero anyway, tawag dito, pansin ko, alam mo tol, yung pagsasalita ng mga ganyan na hindi pa nice guy na salita, malakas rin talaga siya makakuha ng attention eh. Depende na rin siguro sa paggamit mo. Kasi una, kunyari, si Duterte, ganun siya magsalita. Di ba nakuha niya agad yung attention? Kahit sila Hitler, ganun magsalita eh. Di ba? Yung hindi na pabait na style. O kahit sila Tate, ganun magsalita. Di ba? Nung malakas siya makakuha ng attention. Pero may-ari ng club ko eh. Tingin ko din tol dahil by DNA gusto ng tao authentic na tao eh. Napansin ko rin yan pag halimbawa staff tapos pag dadating ako medyo yung may pressure sa kanila. Pero pag nagsalita na, ay tangina hindi na deliver to ah. Alam mo yung ganung salit, nagugulat sila, gano'n pala siya. Tapos masaya na ang lahat. Marirelieve yung pressure, di ba? Parang kasi totoong tao ka eh. Hindi nila, kasi ang hirap din kapain kapag hindi nagsasalita ng ganong ka-open yung tao. Hindi mo makapa kung ano bang mood nito. Di ba? Ano ba siya? Paano ako makikisama sa kanya? Pwede ba ako magpakatotoo o kailangan prim and proper din ako? Di ba? Kasi nga, feeling mo, pag maayos masyado magsalita tong taon to, feeling mo husgahan ka niya. O nagpakita ka ng totoong ikaw, kaya hindi mo rin papakita. Pero pag nagmumura-mura na siya, pwede pala. Di ba? No? pero paano ko is yung ganito magsalita pero nakakainis talaga? Hindi nakakatuwa talaga eh. Meron yung ganyan din na klase. meron Ibang talaga kategory naman yan. Ibang kategory yan. Hindi, ano yun Kabila yan. yan, Okay lang yun. At least tunay pa rin siya. Hindi kanya pa Tunay plastic. talaga yun. Well, at least, tunay siya pero nakakainis kang tunay. Parang ganun. Huwag ka dito. Mamahingin ka na lang. Kamats niya yung plastic. Kasi para sa akin, hindi rin siya ganun ka-smart para sa akin eh. Kasi hindi ka makadetect na awkward na. Hindi ka Yan. makadetect na nakaka-offend ka na or ano man, di ba? Like, hindi ka marunong sa... Akala nila magaling sila makipag-usap. Oo, Yan. mahina yung social skills nila para sa akin. Para sa kanya, pag napansin mahina ko ang nga- social skills, medyo natatangahan ako dun. Pero Koy, ito nga napansin Hindi siya ko. ninja. Hindi siya ninja. Parang konti lang din talaga yung may social skills eh. Yung marunong talaga. Ay, yung totoong, kumbaga yung social konti, skills talaga. Konti talaga. Konti. Lalo na sa mas mga bata sa atin. Napansin ko yung Ay, oo, lalo na. internet race.
Parang tingin ko tayo pa yung mga last batch na kaya mong kumausap ng tao in person at kaya mo rin makipag-usap sa internet. Internet, oo. Yung mga next batch parang internet talk na lang ang alam nila. Ilagay mo sa personal, hindi naman nila masabi yung sinasabi nila sa net. Oh, sa bagay, totoo. Nagsiselfonan pa rin, no? Cellphone. Sa inuman, nagsiselfonan. Chat pa rin sila mag-usap. Chat na lang. Chat Okay mo pa na rin bago yung siya. batch natin. Mag-meeting na tayo sa Zoom. Parang Lalo na effect nung pandemic, tol, parang bumubo lahat sa sa social dynamics. Parang bumubo lahat-lahat. Ang alam lang mag-cellphone. Pag nakita mo sa labas, cellphone. Kung mausap ka ng chick dati, normal lang sa kanya na kinausap mo siya. Diba? Kunin mo bigla number niya, hindi siya magugulat. Normal Ngayon, lang kahit na... babae, magugulat na. Ngayon magugulat pag tanong kinausap nga mo, kay parang, lalo na pag bata-bata, parang magugulat siya, ba't siya kinakausap? Bakit mo kukunin yung number ko? Dati walang ganun eh. Tatanungin ko, ba't mo kinuha number ko? Malamang makikipagkaibigan ako. Di ba? Ngayon parang kailangan mo pa explain ba't kinuha number mo. Tanga, ganito makipagkaibigan. Hindi ko marunong. Di ba? Yoko na. Tanga, ganito makipagkaibigan. Ganun eh, no? Sanay ka sa friend request masyado eh, no? Dati nga, di ba yung mga babae pag nilalapitan mo, pwede mo mahingi number mo. Ay, sorry, may boyfriend ako. Nasagot ka, okay lang, hindi mo na ako seloso eh. Nasagot naman yung babae, yung boyfriend ko seloso. Eh, problema niya yun. Yung masagutan mo, di ba? Salita. Alam mo, sabi rin nila ngayon, tol, yung mga babae daw, grabe na rin nag-ibay kasi average looking na babae, ang dami na lang nakukuhang messages ngayon mula sa mga Taas na rin yung standard, no? Average looking na babae, Tol, no? tinan mo nung merong lumalabas na parang sa Instagram ko lang nakita to, isang babae to siya na binessage siya ni Chris Brown. Oo nga. Okay? Dinecline. Tapos parang ang Tama sabi yan, niya, no? si Chris Brown lang naman yun eh. Ganun niya sinabi. So yung mga comments, ano ka ba? Si Chris Brown yan, blah, blah, blah. Pero naiintindihan ko rin yung pinanggagalingan niya kasi nga sa dami ng lalaki nagme-message sa kanya. May mas malupit kay Chris Brown dun. Pwedeng yung wala. Pwedeng si Chris Brown pinakamalupit. Pero sa dami nung nagme-message sa kanya, napapaniwala tuloy siyang mas better siya kay Chris Brown. Gets. Ngayon, ito rin naman ang effect sa kabilang side sa lalaki na side. Let's say ikaw si Chris Brown o kung sino ka man. Minsan mapapaisip ka tuloy sa lupit mo dahil, what the fuck? Nire-reject ako ng average na babae. Hindi pa pala ako ganun kalupit. Minsan pwedeng pumasok siya sa'yo eh. Sa mahina Guess mo? yun, Koy. Masisira ng mahinang Kaya nga, lalaki yun. imbis no? na hindi katulad nung unang panahon, pag alam mong ikaw yung king, alam mo talagang ikaw yung king. Gets. Akin kayong lahat, kayong mga peasants, akin kayo, di ba? Pero ngayon, mapapaisip ka na kahit ikaw yung king, nare-reject ka ng ordinaryong babae. So yung ngayon, pwedeng hindi mo makita ngayon tuloy yung totoong value mo. Di ba? Ibababa ng yung value mo talaga. Nakaraan niya tulo, wala ka nun eh. Mag-podcast kami sa Milk and Wine, di ba? May guest doon na babae. Parang, ewan ko kung si Chris Brown ba example, kung si Wiz Chris Brown, Khalifa. tama, Hindi tama. ba Wiz Khalifa? Chris Brown. Parang sabi ko sa kanya, okay, kunyari, gusto ka nang gawing babae ni Chris Brown, ititigil mo ba yung pag-aaral mo? Kasi sabi niya, pag-aaral yung number one niya, ganyan. Sabi niya, ay hindi. Sabi niya, di ba, tutuloy ko pa rin pag-aaral ko, di ba ganun? So, sa isip ko, what the fuck, Chris Brown na yun? Pero, okay, normal yung sagot niya. Sinasagot ng lahat yun. Pero nung na-realize ko na, teka, ito yung may anak sa babae. Dinala niya anak niya, di ba? may anak Nandun may sa baba, anak. di ba? Kumbaga, may anak ka na, nag-message siya si Chris Brown, tatablahin mo pa si Chris Brown. Juicy Kumbaga, pa. Juicy. di ba? May anak ka na nga eh. Swerte ka po, nag-message sa'yo si Chris Brown. Si Sabi niya Christian ba- yung gusto ko. Si Christian yung gusto Koy, ko. sabi niya ba, so, si ano naman ako? Tapos binanggit niya yung pangalan niya, di ba? Oo, so, isipin mo Chris Brown, sabi niya, so ano naman? Parang, Ako naman si ano? Oo, tol, may anak na to siya, may anak ka. Ako para sa akin niya, kung kuyari ako yung tatay niya, Christopher ang ang sasabihin ko sa kanya, huwag ka na mag-inarte, gawin mo na lang to para sa anak mo nga eh, kung Yeah. iisipin mo eh. Parang ang iniisip mo masyado yung sarili mo eh. How about yung anak mo? Tangin, mabibigyan mo na ng magandang Parang buhay. madalang na ngayon yung ganong babae. Yung gagawin para sa anak. Sa ira ngayon ng mga nagkaanak. Kasi, kunyari, sa Bagay, ang mga old- batch nila ang mama old school natin. na babae para sa anak. No? Oo, Ang kumbaga, old school wala. na babae, no? Magsasacrifice ako para sa anak ko. Ngayon, sa mga ira Kahit di ngayon. na ako masaya. Oo, di ba? Yung mga old school na, kay nanay natin ko, di ba? Ngayon, yung mga batang ina, wala, puro kailangan. Batang ina. Putang ina. batang ina. Batang ina. Ang dali kasi ginawa eh. Batang ina, ang daling ginawa. Ang dali kasi ginawa. Kaya hindi value. Koy, sample ko na lang yung nanay nung anak ko. Kumbaga kaya niya nga magalit sa anak namin eh. Dahil mas love ko yung anak ko. Ulit. Kaya niyang magalit sa bata, nagsiselo siya dahil mas love ko yun eh. Anak mo yan, tarantado, ba't ka magagalit dyan?
Diba, kumbaga, nung una ko talaga na-experience, tangina ganito ng mga bata ngayon, mga babae ngayon. Kailangan ako, wala nang pakialam sa anak. Ilan taon na ba yun? Di bata rin talaga siya that time, Dok eh. Below 18. Guys, balik ako dun sa average na babae na nag-reject kay Chris Brown. Hindi kaya naka-apekto yung dating issue ni Chris Brown na pananakit. Kaya hindi yung kay Chris Brown nga, di ba? Baka kaya niya hindi Hindi nga dahil dun eh. Hindi na Oo, nagmamatter. tsaka di naman natin alam nangyari kay Chris Brown eh. Totoo ba yun? Oo. Di natin alam yun. masingit kanina eh. Si Christopher na lang problema natin. At saka kaka-milk and wine natin, doon nga na-realize ko yung mga babae, bugbugin mo na sila, hindi sila aalis. Pero pag nang babae ka, Aalis sila. aalis sila. Aalis sila. Di ba? Lahat ng milk and wine natin, Ang ganun. dami nga nabugbog doon. Weird eh. yung isang podcast namin, yung Milk and Wine, mga guest kasi namin mga babae. Tapos random lang na mga gusto mag-guest. Grabe, Dok. Para talaga kaming mga Psychiatrist. Doon talaga, Dok, nakaka-drain. Dok din kami dun, Dok din kami dun. Sa Milk and Wine, Doc din. Oh, psychiatrist. Te, guess kayo doon ha. Guess kayo doon ha.